Guys, for today's video, syempre nagpag-uusapan natin yung mga credit card. And nakikita ko maraming nagko-comment sa inyo na gustong magkaroon ng credit card, however, lagi na de-decline or parang nawawala na ng pag-asa sa pag-apply ng credit card. And hindi naman natin ma-deny talaga na having a credit card will really help your finances, number one. Number two, build your credit score if used properly. So, dun sa mga taong hopeless na, meron pa bang way para magkaroon kayo ng credit card at ma-start nyo yung pag-build yun ng credit score? Yan ang pag-usapan natin for today's video, kaya samahan nyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you are in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so this video is meant for those people na nag-a-apply ng credit card at hindi ma-approve or sa mga taong kaka 18 years old pa lang or sa mga taong magsisimula pa lang ng journey nila sa buhay dahil nakagraduate na sila. And congratulations sa inyo, nakagraduate na kayo at you will join the workforce na later on. So, ano yung common sa inyo? Sa mga bagong graduate, sa mga kaka-18 pa lang, at saka sa mga taong medyo matanda na nag-apply ng credit card at hindi ma-approve. Ang baseline dyan is ang credit score nyo. Possibly, pare-parehas kayong mababa ang credit score. Kasi, dahil kaka-18 mo pa lang, wala talagang any credit record sa pangalan nyo. Pagka-graduate mo, ganun din. And doon naman sa mga nag-a-apply, posibleng ganun din or mababa din ang credit score nyo. Paano natin susolusyonan ang ganyang problema? Paano ako magbibigyan ng chance kung lahat sila tinitingnan ng credit score at pagtingin nila sa credit score, mababa ang credit score ko? So, ito yung mga kailangan yung gawin to start building your credit score and earn that first credit card. Number one is create a bank account and start saving money religiously. When I say religiously, dapat meron kang like every month or every quinzena, so may pumapasok, katapusan may pumapasok doon sa bank account mo. And mas maganda dyan, kung yung sinisave mong pera dyan ay hindi mo rin naman nilalabas kagad. Meaning talaga nag-iipon ka ng pera. So yun yung unang-una sa lahat. Bakit? Dahil wala ka pang credit rating, ang una nating i-build is relationship mo with a bank. Thus, pag nakita ni bank na, uy, okay ang pasok ng pera nito siguro may trabaho na to. Nung nag-apply ka ng bank account, savings bank account, pwede nilang gamitin yung information na yon to evaluate your credit worthiness. Kung makita nga nila na wala pa, makikita naman nila na okay naman pala yung pasok ng pera nito. Like, every month may nakikita kong around 15,000 na pumapasok na savings. Siguro kung yung 15,000 na to ay siguro mga 30% ng sweldo niya, roughly around 45 to 50,000 ang total na sweldo niya sa isang buwan. So, isipin na, uy, may capacity to pay naman siguro to. Ayan, so pwede natin siyang bigyan ng pre-approved credit card. So, yan ang una. Build relationship with the bank by opening a savings account and religiously depositing and saving money to your bank account. Number two, pwede rin natin gamitin yung route na gamitin yung mga microloans. Itong mga microloans na to, usually mga legit na nagpapautang, is nagre-report sila sa CIC. Si CIC, sila yung nagko-collect ng credit information nyo tapos ginagawa nilang credit score. So, dahil wala ka pang ang credit rating, using microloans such as G-Credit, G-Loan, G-Gives, Maya Credit, S-Pay Later, S-Loan, Last Pay Later, at TikTok Pay Later. Itong mga microloans na to would help build your credit score. Just make sure na use it moderately. Hindi naman ibig sabihin na may bibili kang item sa TikTok na 50 pesos, iti-TikTok Pay Later mo pa yan. So, kung gagamit ka ng mga ganitong microloans, make sure na yung amount is around 1,000 plus to 2,000 para magkaroon ng tamang measurement in terms of money spending. And syempre, kaakibat ng pangungutang natin sa mga microloans yung tamang pagbabayad. Paulit-ulit nyo lang gawin yan, magkakaroon yan ng report sa inyong credit score. Thus, later on, will help build up your credit score. Number 3, given na sinabi ko, gumamit kayo ng microloans. Pero, hindi naman ibig sabihin na for today, mag-apply ako ng S-Pay Later, gagamit ako ng TikTok Pay Later, gagamit ako ng Last Pay Later, mag-apply ako ng G-Credit,
etc., etc., etc. Sasabay-sabayin ko. Medyo hindi maganda ang ganong impression ng mga lending institution na, let's say, in a specific time, nagkaroon ka ng maraming application. Kasi every time na nag-a-apply ka ng mga microloans, credit card, nagkakaroon yan ng entry sa ating credit report na etong lending company na to, nag-seek ng credit report mo, etong lending company to, nag-seek na credit report mo. So, makikita nila yan na, bakit ang dami na itong ina-applyan ng mga loans? mapapaisip yung mga lending institution tuloy sa inyo na, Anong problema? Anong problema niya? Short ba siya sa cash? May problema ba siya sa cash? yung mga ganung senaryo, ayaw ng mga lending institution yan. Kasi nagmumukha kang desperate for loan na, thus hindi ka na nakakapag-isip ng tama. So, medyo ingatan nyo yung reckless application of loans. When I say reckless, yung as in, tira ka ng tira, apply ka ng loan. Hanggat hindi ka nakakakuha ng approval ng credit card, apply ka ng apply sa lahat ng bank. Nako, mas mahihirapan kang magpa-approve ng credit card. Ito na siguro yung pinaka-last. Ito, 100% approval ng inyong credit card kung gagamit kayo ng secured credit card. Okay, ano ba tong secured credit card na to? Secured credit card, para siyang nangutang ka tapos sinanla mo yung kotse mo. Parang ganon. So, meron kang collateral na ibibigay sa bank in exchange of that credit card. Kung ang tanong niyo sa akin, Ano? Bibigay ko yung bahay ko? Collateral ang bahay ko pang in exchange? well, hindi naman ganon. Basically, deposit ang parang nagiging collateral. For example, meron akong 10,000 pesos. Sabi ko, Gusto ko magkaroon ng credit card with BDO. Pero alam ko hindi ako ma-approve dahil wala pa namang credit score. ang gagawin ko, punta ako sa BDO, mag-apply ako ng savings account, de-deposit ko yung 10,000, and then sasabihin ko, mag-a-apply ako ng secured credit card. Yung 10,000 na dineposit ko ay magiging collateral ng credit card na ibibigay sa akin. Pag nag-apply ka ng secured credit card, according to BDO, it's 100% approval rate. Kasi nga, meron kang kinolateral. Kung tatanungin nyo, kano naman ang magiging credit limit? Well, the credit limit is 80% of the hold-out deposit. Hold-out deposit yung parang kinolateral mo. Example lang naman yon. So, sa 10,000, around 8,000 yung magiging credit limit ko. Babalik kayo sa akin, ang tanong nyo, Ano pang sense ng magsa-secured credit card ako? Kung pera ko din naman, inuluto ko lang yung sarili ko sa sarili kong mantika? Pera ko din yun inuutang ko yung pera ko, tapos kikita pa sila? yan. So, anong tamang explanation dito? Bakit nyo kailangan gumamit ng secured credit card? Dahil wala pa nga tayong maayos na credit score, yung mga purchases natin ngayon na kinakash natin, for example, bills, di ba? Kakain tayo sa labas, mag-grocery, gumagastos at gumagastos ka ng cash. Diba? So, bakit hindi mo nalang padaanin sa secured credit card, binabayad mo din naman ng cash. Parang think of it na ginagamit mo lang yung secured credit card para pataasin ang inyong credit score. Kasi dahil meron na kayong secured credit card, it acts like a real credit card. Lahat ng features na binibigay sa isang credit card, ganun din ang matatanggap nyo. Though, ang sad part na nga lang dito is, pati membership fee, meron kayong babayaran. Pero siguro, nasa pakikiusap nyo na lang yan sa customer service kung may papa-waive nyo yan or hindi. Kasi meron yan usually mga minimum spending para mapa-waive ang annual fee. Or baka naman merong mga secured credit card na no annual fee for life, di ba? Baka yun ang pwede nyong applyan. So, itong mga sinabi ko, ito yung mag-help sa inyo to boost your credit score. And example na lang ng mga secured credit card ay itong mga to. So sa BDO, 10,000 pesos ang minimum. Kung may 10,000 ka nga, pwede ka na mag-open ng savings account. And the credit limit na pwede nilang ibigay is around 80 to 90%. Security Bank, 25,000 for savings and 100,000 naman kung time deposit yan. 80% din ang credit limit na pwede mong ma-avail dyan. China Bank, they are also offering secured credit card. Minimum deposit amount is 30,000 with credit usage of around 70 to 85% ng deposit mo. AUB is 25,000 pesos with an 80% credit limit din ng deposit mo. RCBC Bank Instacard, 10,000 ang minimum deposit with a 90 to 95% credit limit based on your savings. And lastly, the BPI Express Start, which is also around 10,000 pesos. That also gives you around 90% of your savings. And again, this credit card acts the same as a normal credit card. So kapag meron na kayo niyan, pwede rin yung gamitin sa mga bills nyo and pay everything on time. And then eventually, this bank will report your credit utilization, your habits sa credit report. And then eventually, maybe after a year, pwede na kayong mag-apply for a real credit card.
And you can just reference your application to your existing secured credit card. And also pala, itong mga secured credit card natin, you can also apply sa mga banks na yan na i-convert sa normal credit card later on. Pag na-approve yung pag-convert, i-release nila eventually yung hold-out deposit na binigay mo. Thus, meron ka ng credit card and just make sure na pay accurately and on time. Eventually, magkakaroon ka na ng additional offers ng mga credit card. And hindi lang credit card, pati mga car loan, housing loan, and etc. So sana may natutunan kayo for today's video. For our question of the day, willing ka ba na mag-deposit ng pera at i-hold ng bank yung pera mo just to give you a secured credit card? O ikaw yung taong, ay hindi, ikakash ko na lang, parang niluluto ko lang ang sarili ko sa sarili kong mantika? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Crizel Eugenio at Krista Space. Sabi niya, thank you sa pag-explain ng mas malinaw pa po talaga. Ask lang, ano po pinagkaiba ng billing date at due date po? So just to quickly answer that po, billing date is yun yung parang cut-off, di ba? Sa mga bill natin sa kuryente may cut-off. Tapos yung due date naman is the last day na dapat nakapagbayad ka na. I hope na liwanagan po kayo. So, Crizel Eugenio, shoutout po sa inyo. Thank you so much din po sa panonood at pagsuporta ng aking videos at ng aking channel. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button so being subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!